Good morning sa inyo lahat. I'm very proud to be standing here in front of everyone. Before I start, let me just give some warm greetings to everyone. Thank you, Dr. Maribeth. Actually, si Ma'am po kapitbahay namin din sa Bunanan, sa Santo Cristo. Pleasant morning to Mayora, Jonah, Estrella, thank you po. To Ma'am Rosalie Santos, which is the EPS MDS and the current principal. Good morning, Ma'am. Ma'am Maria Luisa Santos, ang taga-pamasid, pampurok ng eskwelahan. So, again, Dr. Maribeth, thank you po, our teacher in charge for Baliwag South. And syempre, Cap, sa minamahal natin si Cap Mike. And of course, to all the teachers, sa mga magulang, sa lahat ng estudyante, lahat ng mga graduates na nandito ngayon, good morning sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Let me start my talk by going down the memory lane. Taong 1993 to 1999, wala pang cellphone, wala pang YouTube, wala pang Netflix, wala pang TikTok, wala pang Facebook. Those were my elementary years in Baliwag South Central School. They also called it intermediate. Naalala ko pa during that time, wala pang cellphone, ang hawak ko lang baraha, kakamba, pogs, laruan, turumpo at times. Sa school, ang iniisip ko lang nun kung paano patubuhin yung mga munggo, tsaka yung mga mani na tanim namin sa likod. Or kapag tubo na, ang iniisip ko na baka mawala. Kasi over the weekend, tuwing Lunes, pagbalik namin, wala na yung mga tanim. 1993, I was in grade 1. My teacher that time was Mrs. Castro, so lagi niya akong sinisigawan sa likod na, "Oy, kambing! Umumuya ka na naman dyan sa likod." Mahilig po kasi sa bubble gum ng time na yun. Lagi ko dinitikit sa desk. Kaya at the end of the day, magagalit siya, tapos sasabihin niya sa amin, "Pagdala ka bukas ng pakiling." Hindi ko alam po, alam niyo ba yung pakiling? Yung pakiling yung parang liha na ginagamit pang linis ng mga kahoy na desk. Grade 2 to grade 3, lagi kami pinapanood ng siniskwela kasi wala pang Thinking Pinoy, wala pang YouTube, wala pa yung mga channels na pinapanood natin. And also, lagi din ako pinapapunta sa may ESMA kasi doon pinapaserox yung mga papel, mga test papers, kaya minsan sinisilip ko kung ano yung mga exam. Grade 4, I would call it the most epic year of my elementary grade because that time is during the Boy Scout years. So wala pang glamping, wala pang camping. Pero meron na nun, Boy Scout, nagka-camping kami sa school. Mag-overnight kami doon, so yun yung pinakamasayang time para sa akin. And then I was also privileged to be taught by one of the, I think, masungit na teacher that time was Miss Santos, now Mrs. Pahati, the principal of Tarcan Elementary School. Grade 5, sorry, isang oras lang naman to. Grade 5, it was more of learning arts and music through the guidance of the late Mrs. Villanueva. And then grade 6, I remember isa sa mga pinakamasungit na teacher noon, si Miss Kison. Now Mrs. Nieto. So actually shout out kay Ma'am Nieto kasi siya yung nag-invite sa akin for this event. That time ang tinuturo sa amin kung paano magluto ng pakbet tsaka tilapia. So those are things. And also, aside from yung mga nakikita natin sa schools, let me also give homage dun sa mga tao behind the scenes sa intermediate. Si Mang Apen, na janitor namin that time, napakasipag na manong. And then also si Mang Vicky, yung may sari-sari store sa harap ng school. And then lastly, si Mang Pablo, who is the resident photographer, not only intermediate, parang lahat ng school. Itong mga tao na to, you will not be certified alumni ng intermediate kung hindi nyo sila kilala. Let me time skip to 2021, panahon ng COVID. Ang dami nagbago, sobrang dami. Para sa inyo, nagbago yung way of learning from the old school na nagsusulat sa blackboard, mga papel, naging more modules, so nawala yung face-to-face, yung social life, di ba, nawala. Ang hirap pag-adjust, di ba? Hanggang ngayon, sa lahat sa school, ramdam niyo lahat ng mga pagbabago, di ba? Even myself, ramdam ko yung pagbabago sa workplace, and I think it will remain forever. Again now, it's 2025. Ilang taon na ba when I graduated from 1999? I think it was 16 years. It feels like forever, actually. Yeah, maybe forever.
Totally ibang era na ngayon. Iba na yung mga kaharap ko. I would not call you kids kasi it's a long term. Ngayon, mga graduates na kayo, mga matatanda na kayo. From era namin na sobrang old school to your era now, which is very techy, very konyo, you know. Malamang lahat kayo ngayon gusto nyo na mag-cellphone, gusto nyo na mag-Facebook, gusto nyo na mag-TikTok, gusto nyo lang i-post yung mga pictures ninyo. Ano. Versus our time na dati, kailangan ko pang tawagin si Mang Pablo para magpa-picture, tapos paglabas mo ng school, pipiliin mo yung mga pictures dun sa isang tabak na mga pictures. Sobrang dami ng bago, generational changes. During that time, parang ina-idolize ko pa sila. Goku, wala pang siya ng Snake Road, nililigtas niya yung mga anak niya. To Voltes 5. But in your generation right now, ibang-iba na. Malamang ang kilala niyo na ngayon, sino? Mr. Beast, Kong TV, Ivana, Zaina, Bini, SB19, yun na yung mga kilala niyo ngayon, di ba? Which is, yes, di ba? Salamin daw. Which is very different from our time. But anyway, you all know, things might have changed. Madami na nagbago, so I just want to learn things that I have learned up to this point in my life, midlife na actually. Some principles na kayo matututunan ninyo sa YouTube definitely, or sa TikTok. But let me just share my experience, kung ano yung natutunan ko sa buhay ko. Again, sabi ko nga, hindi na kayo mga bata, mga graduates na kayo ngayon. So, definitely, I believe ma-absorb niyo yung mga sasabihin ko. Kasi I believe na yung mga graduates ngayon ay mas matatalino na versus dun sa mga graduates in the past. So, let me just impart you with 3 things. Mabilis lang. First thing I want to say to all of you, always trust in yourself. Magtiwala kayo sa sarili ninyo. Yung mga pinapanood ninyo sa YouTube, lahat sila ng mga nabanggit ko, lahat sila naniwala sa sarili nila, sa kakayahan nila. Kung asan man sila ngayon, yun ay dahil naniwala sila sa kakayahan nila. You know, before Jimmy Donaldson became Mr. Beast, he believed in himself. He believed in his interest, naniwala siya sa passion niya, upload lang siya ng upload ng YouTube. Believing in himself, and now look, is like a millionaire, siguro billionaire na sa pera natin. After this elementary stage ng buhay ninyo, you will go to the next chapter in your life. And from there, things will be exciting but more challenging. And the best thing that you can always do is trust in yourself. Maniwala kayo sa kakayahan ninyo, alamin ninyo yung mga weakness ninyo, mag-aral kayo, keep getting better as you grow older. Alamin ninyo yung mga inborn talents ninyo. May mga talent tayo lahat, every one of us. At the same time, don't forget na lahat ng skills matututunan. That is something that I learned from YouTube, pagbabasa sa Google, or panonood ng TikTok. Lahat ng skills matututunan natin, but each one of you is blessed with the skills na inborn na dapat yung malaman. Gamitin ninyo yung mga resources ngayon ng YouTube, ng TikTok, ng Google. Ulit-ulitin ko, those resources, make use of those to your advantage kasi nung panahon namin wala yun. So, you're very blessed to be living in this era. Sa lahat ng bagay, tandaan ninyo, at the end of the day, kayong gagawa ng sarili ninyong desisyon. And the only way to reach your potential is by trusting yourself. When you believe in what you can do, you can always be at your best kung ano man ang gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. And also, at the same thought that I want to impart with the parents, magtiwala din po tayo sa mga anak natin. Lagi. Number 2, I would like to say that success is great, but always choose happiness. Medyo mahirap Tagalogin to, Ben. Sa Tagalog or sa Filipino, okay naman na maging successful, pero mas piliin ninyo na laging maging masaya. Parang slogan making contest. Because you see, success is very subjective, but happiness is universal. Meaning, kapag may nagtanong sa akin, for example, may pamangkin ako dito, sa si Big Boy. Pag tinanong niya ako, Tito, are you successful? Successful ka ba? Mag-isip ako kasi
Pwedeng yes, pwedeng no, it depends. Successful nga ba ako? Parang hindi. May bahay, may pamilya, may trabaho. Pero lagi kong pag-iisipan kasi ang natural sa tao na laging may gustong ma-achieve. It never stops. At some point, hindi mo masasabi ng successful ka hanggang hindi mo natatapos yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Pero kapag tinanong ko ni Big Boy, Tito, masaya ka ba? Ang laging sagot lang ng tao kapag masaya ka ba is always yes or no. Kapag sinabi mong yes, masaya ka. Kapag kung ano-anong sinasabi mo, it's always a no. You're just making excuses. That's why, ang lagi kong sinasabi is, mabuti naman na maging successful or maging matagumpay sa buhay, pero lagi nating piliin na maging masaya. Because success doesn't mean happiness all the time. So, huwag kayong maging ma-pressure lagi, chill lang kayo. Huwag kayong magpatalo lagi sa pressure na maging successful. Because that is not how you should proceed in life. Alamin ninyo kung saan kayo, yung mga interest ninyo, kung saan kayo mag-enjoy. Pero syempre, be happy responsibly. Hindi lang naman puro saya, kailangan maging masaya tayo na wala tayong tinatapakan na kapwa, wala tayong niloloko, wala tayong nilalamangan. Pagtandaan ninyo, you can be a teacher, you can be an online seller, you can be an engineer like me, a businesswoman, a man, businesswoman sa palengke, an architect, a government employee, OFW, may-ari ng coffee shop, professional artist, athlete, doctor, lawyer, kung ano man. Basta ang mahalaga, it's always about being happy at what you do. And happiness always comes in different forms. Yung sagot ko sa tanong ni Big Boy, yes, masaya ako. Hindi sa kung ano man ang narating ko, pero dahil natupad ko yung pangarap sa akin ng mga magulang ko, ni nanay, na makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho at magkaroon ng happy family. So in that sense, yes, masaya po ako. Hindi lang dahil sa kung ano man ako or kung ano man ang narating ko, pero masaya ako kasi masaya ako, nagagawa ko yung mga gusto ko, nag-enjoy ako sa buhay ko ngayon. And again, to all the parents here, mas madami po kayong experience sa akin. Yung iba sa inyo may mga apo na, but if I might suggest, supportahan natin ang mga anak natin, not only to achieve the promises of success, but ultimately support them to be happy kung saan sila masaya. And number 3, which is the last thing that I would want to impart through this day, always never forget where you came from. Huwag makalimot kung saan kayo nagsimula, mga graduates. Kung naman ang marating ninyo, tatandaan ninyo lagi saan kayo nanggaling. Yung mga taong tumulong, sumuporta sa inyo, naniwala sa inyo, huwag ninyong kakalimutan kapag tumanda kayo at narating nyo na yung mga gusto nyo marating sa buhay. Lagi tayo matutong magpasalamat, mag-give back sa community, tumanaw ng utang na loob sa mga magulang, sa mga teachers natin, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga friends sa Facebook, sa mga nagla-like, sa mga nag-heart, sa lahat ng mga ka-TikTok. And let's always give thanks to those people who supported us nung mga bata pa tayo or nung wala pa tayo. The basic principle of life is to receive and to give back. Let's give back sa barangay, sa town, sa community, lalo na sa mga taong nangangailangan. And I'm not saying give back big time, but always give back to the simplest way na kaya ninyong lahat. So umagang ito is what I want to share sa inyong lahat. Kung gusto nyo may tanong, i-add nyo lang ako sa Facebook or follow nyo lang ako sa Instagram. Or you can also follow me at my YouTube channel. Joke lang. Kaming lahat ng alumni ng Baliwag South Central School, intermediate niya akong tawagin ng mga ibang tao, lahat ng mga guro, lahat ng mga magulang, lahat ng mga taong dumalo sa pagtitipon na ito, naniniwala kami sa inyong lahat, sa inyong mga kakayahan. You are the next generation na magtataguyod ng pamilya ninyo, ng Baliwag at ng probinsya ng Bulacan. So again, congratulations to everyone. Welcome sa next chapter ng inyong buhay. From here, life gets more exciting. So chill lang, one step at a time. Thank you everyone, thank you.